Ay, magandang umaga. Umaga pa ba? Ali na. Tanghali na ba? Sa aking mga giliw na, nakikinig lagi sa akin, tayo ay nagbablog ngayon. Dito to sa isang lugar na malayo. At ating pag-usapan ang patungkol naman kay Amy. Bakit biglang bumaliktad si Amy? Tapos, tingnan natin, suriin natin ang mga dahilan na sinabi niya. Ito ba ay totoo o talagang may isang dahilan? Kung ako naman tanungin mo, may isang dahilan dyan na hindi natin alam. At yung dahilan na yan, pwede tayo magsabi, pwede natin pag-isipan, ano ba kaya? Tapos analisahin natin. So ganito yan. Una, magkapatid si Bongbong at saka si Amy. Kahit alam pa ni Amy na nagnakaw ang kanyang kapatid, sigurado ako na hindi niya iiwanan si Bongbong. Yan ang pinakauna. Siyempre magkakapatid sila eh. Pangatlo ay alam naman ni Amy na pag binanatan niya si Bongbong, kapatid niya, sasama ang tingin ng mga pamilya kay Amy, sasama rin ang tingin ng mga Solid North o mga Ilocano kay Amy. Although kapwa din sila Ilocano, nag-gobernador pa sa Ilocos Norte si Amy. Pero, at gobernador din sa Ilocos Norte, yung anak ni Amy. Ibig sabihin, may matinding dahilan talaga. At ang isa-isahin natin, ano ba talaga matinding dahilan? O baka naman, ang isa na isip ko na dahilan, baka biglang maging presidente si Sara. Siyempre, hindi natin alam ang kapalaran, di ba? Kailan ba maging presidente ang vice-presidente? Maging presidente ang vice-presidente kung ang presidente na kasalukuyan ay magre-resign. Magre-resign ba kaya si BBM? Malabo. So ano ang ibang pamamaraan? Ang ibang dahilan ay kung may sakit si BBM na hindi na siya makakan, na magiging na siya, unsound mind. Magiging parang kagaya nung yung mga Alzheimer's, malimutin. At kung may Alzheimer's ka, hindi ka na pwede maging presidente, automatic ang vice-presidente papasok. O kung kagaya naman sa ilang beses na nangyari sa mundo, kagaya ng si John F. Kennedy, binaril, kung sino pa mga ibang presidente na binaril, yung hindi kaya may namat sa ating sitwasyon, presidente natin noon na si Manuel Rojas Sr., namatay siya noong habang nag-speech siya sa Clark, nag-speech si Manuel Rojas. At tuwang-tuwa naman si Vice President Elpidio Quirino at pumalit si Vice President Elpidio Quirino. Alam mo na nangyari nung naging presidente si Elpidio Quirino? Ang lahat ng mga bumabanat kay Elpidio Quirino, sinibak niya. Mga kakampi ni Manuel Rojas na bumanat kay Elpidio Quirino, sinibak niya. So ngayon naman, sa panahon naman ni Magsaysay, na-crash ang eroplano ni Magsaysay na sinasakyan mula sa Cebu. Papauwi na siya na Maynila. Sumabog ang eroplano sa taas. So bumagsak sa Mount Matunggal. So doon, at least buhay yung isang doon. Ang journalist na kasama niya buhay. Pero si President Ramon Magsaysay, umiyak pa nga yung tatay ko noon eh. Namatay si President Ramon Magsaysay, ay bumalit sa kanya yung taga-Bohol na Vice President na si Carlos Garcia na taga-Talibon. Si Carlos Garcia, hindi naman sa pagmamayabang, ay barkada ng tatay ng lolo ng asawa ko. Si Eulogio Balmoria, kabarkada niya si Garcia sa Talibon. So, yan ang mga kinikwento ko na ano ang mga dahilan kung bakit magiging presidente ang vice-presidente. Ang isang dahilan, may impeach. Pag ma-impeach at saka mag-guilty sa impeachment court. So, ano nabi ko dahilan? Magkakasakit na yung sakit niya ay hindi na siya, wala na siya sa tamang isip. Ang isa dahilan ay kung mamatay siya, isang dahilan ay kung magre-resign siya, at may iba pang dahilan ba impeach. So sa apat na dahilan na binabanggit ko, alam mo,
hindi ko naman hinihingi kung hiningi ng kapalaran. Kapalaran lamang makapagsabi. Malay mo kung biglang maging presidente si Sara. Sigurado lahat na yan ng mga bumabana kay Sara, takbuhan lahat yan. Number one na tatakbo dyan, si Boying Rimulya. Number two na tatakbo dyan, sino? Si Romualdez. Number three na tatakbo, Papalayo. Sino ba? Si Birsamin. Ang dami. Ang dami nila tatakbo sa kangkungan sila, lahat yan pupulutin. Kaya ano naman, kaya ang dahilan ni Aimee, bakit siya bumaliktad at si Sara Duterte ang kanya talagang pinaglalaban. At ano naman sinabi naman ni Aimee noong kanyang sinabi na pagkipaglaban niya para kay Sara? Tingnan natin. Ang unang dahilan niya ay sabihin natin hindi niya gusto yung ginawa ni BBM na kanyang kapatid. Bakit hindi niya gusto? Kasi po, sa kanyang pag-iisip, pinalayas na nga sila ng Pilipino noong 1986. At tapos na nakabalik sila, pinagbibigyan na sila ng Pilipino na makabalik. So dapat ayusin ni BBM ang utang ng tatay niya na maibaliktad lahat at ang lahat ng pagtingin ng tao ay mapapatawad na sila ng tao. Bagkus, hindi ginagawa ni BBM. Bagkus, ang ginagawa niya ay kung ano-anong ginagawa niya na nakakasira. Sa kagaya ng dami niya mga pangako na hindi natupad. Number one dyan ang pangako na hindi natupad, yung magiging 20 pesos ang isang kilo ng bigas. So, number two na pangako, marami pa ibang pangako, hindi ko na kailangan i-enumerate pa, pero bagitin ko lang ang mga bagay, yung sabihin natin, pag nanakaw ang nangyari nung kinuha nila yung 89.9 billion na pundo ng PhilHealth. At inilagay ko na sa general fund, yun pala para gamitin sa kung iba-ibang mga bagay para manakaw nilang pera. Tapos kumuha din sila ng 117 may tumawag kasi, 117 billion mula sa PDIC. At saan naman na dinala? So lumalabas lang yun sa hearing ng Supreme Court. At lumalabas yung kanilang mga katwiran na ginagamit ay imbento lamang. Ang isa sa mga inventong katwiran nila kung bakit nila kinuha yung 90 billion na pundo ng PhilHealth ay yung pupunduhan daw nila yung Panay, Negros, Guimaras na mga tulay. Yung pala, natagpuan ni Justice Amy Lazaro Javier, may pundo na pala na binigay ang East-West Bank, ang East-West Export-Import Bank ng South Korea. Kompleto ng pundo, bakit ka kukuha ng pundo para doon? So, ibig sabihin, gobyernong sinungaling ang nangyayari sa pamahalaan ni Bongbong Marcos. Pinagbibigyan na kayo ng tao, tandaan mo yung BBM, na malinis ninyo ang pangalan ng tatay ninyo. So ngayon, imbis ng ginawa mo ay malinis, marami kang mga pangako na binitawan na hindi natutupad. Marami kang mga sinasabi na lumalabas ay iba, kagaya niya yung PhilHealth, kinuha niyo. Pag nanakaw lamang na uyan, at pinapayagan mo ang iyong mga kasama na magnakaw sa flood control projects. So, tingnan mo nangyari dyan sa Bicol, sa Albay, at sa pa hanggang Batangas. Bumaha dahil sa Bagyong Christine at mahigit 200 na Pilipino ang namatay, karamihan mga Batanggenyo at saka mga Bicolano. Isa sa mga sa Batangas na tumama ang matinding baha dahil sa Bagyong Christine ay yung District 2 ng Batangas kung saan ang congresswoman ay si Jerby Luistro na si Congressman Ayuda. Ang tawag ko sa kanya, Congressman Ayuda. Alam mo saan ka makakakita ng congressman na namimigay ng pera, pinapapila, siya mismo namimigay? Bawal yun. Dapat ang namimigay dyan, DSWD, hindi ikaw. So, yan po ang mga karakas ng mga pamahalaan ni Bongbong Marcos. Ang numero 1 na napasira sa kanya ay si Romualdez. Kung anong gusto ni Romualdez na susunod lagi. Tapos mga ayuda ni Romualdez, akalain mo naman, pirma mo, ibibito mo lamang yung mga ayuda, hindi mo pa ginawa. Ang bidsang batang huli, medyo siguro na kinabahan ka na, yung binito mo, tama yung pagbito mo, pinupuri kita doon, GBBM. Yung binito mo, yung batas na gagawing Pilipino, yung isang Chinese na pugo businessman. Tama yun. 1 point yun para sa'yo, pabor ka doon. At may isa pa siyang binito, hindi ko alam kung gusto ng taga Baguio City ang ginawa mo. Kasi may isang batas na binuo para sa Baguio City.
na pinagtibay ang siyudad ng Baguio City. Binito mo, hindi ko alam kung matutuwa mga taga Baguio sa iyo o hindi. So marami kang mga utang sa Pilipino na ginagawa mo. Ngayon, mataas na po yung mga presyuhan ngayon. Wala na, para lang tayo ng ano, para lang tayo gusto mo magkahaliluyan lahat ng Pilipino sa iyo, Bongbong, hindi naman natutupad. So kaya, ang tama naman na sinasabi ni Amy rito na imbis na bigyan mo ng parangal ang utang nyo sa Pilipino ay sa pamamagitan ng paglinis ng pangalan ng tatay mo ay lalo mong dinidiin sa putik ang pinaka matinding magnanakaw sa buong mundo na tinagurian na si Ferdinand Marcos Sr. Ang dami pa kaya mga ninakaw ninyo na hindi pa nakita, hindi pa sinauli. Ikaw, kung sinauli mo lamang yung mga kagaya 203 billion na estate tax, hindi nyo pa binabayaran hanggang ngayon. So, sino kayo? Paano kayo magkakaroon ng karapatan na mananatili sa pwesto kung ganun po ang inyong ginagawa? Di ba dapat suklian ninyo yung pagbibigay ng ibang mga Pilipino ng karangalan sa inyo na mamuno ka, maupo ka sa pamahalaan. Although sinasabi ko na ang mga bagay na yan ay hindi naman dapat ay parang hindi importante sa karamihan, pero dapat sinunod nyo yan, di ba? Dapat binigyan nyo ng parangal, ng dangal o ng utang na loob yung paglagay sa inyo sa pwesto. Although ang iniisip ko ay ang naglagay sa inyo sa pwesto dyan ay Smartmatic. So Smartmatic, talaga hanggang ngayon naniniwala ako na si Leni Robredo ang nanalo, hindi ikaw. Kasi nga Smartmatic, lumalabas, isang makina ang pinanggalingan ng boto mo. Boto nyo dalawa ni Sara Duterte. Yan lang ay 192.168.0.2. So hindi naman ako niniwala na nanalo talaga kayo. Pero ganun pa man, ay siyempre wala naman kami matibay pa rin na talagang kinakampihan kayo ng Supreme Court, kinakampihan kayo ni Comelec, chairman, ibig sabihin doon ay talagang matindi ang laban ng Pilipino ng makatotohanan. Kaya nga, asar na nga yung grupong T-Intrayo. Yung mga kaibigan ko dyan na si General Eliseo Rio, kasama si Sir Franklin Isaac, kasama si Augusto Gaslagman, hindi klarong-klaro, harap-harapan na talagang dinaya yung nakarang eleksyon. Hindi pa rin papabuksan yung 30 na presinto dyan sa Santo Tomas, Batangas. So, yan ang nakikita namin na matindi. So, ngayon, nakikita na ni Amy ang posibilidad, malaking posibilidad, na baka biglang maging presidente si Sara Duterte. Kaya siya kumampi na ngayon, bumaliktad kay Sara. Okay? So, yan lang. Ibig sabihin, pwede na ako ngayon magtanong, totoo ba may sakit siya? Matindi ang sakit ni BBM? Alam mo, naalala ko, yung sinasabi ni nag-vlog pa si Dr. Garisi. Alala si Dr. Garisi sa mukha ni si Bongbong Marcos. Na pagkaganon daw talagang emergency na daw talaga yon. Kaya nga naniniwala ko kay Dr. Garisi kasi isang napakagaling na doktor din ito, kasing galing din ito ni Dr. Willie Ong. At saka personal kong kilala si Dr. Garisi. At nung ako'y nasa People's Journal na editor ako, lagi siya pumupunta doon sa opisina ko. At ang isang kasama ko, ang galing, ang gout, ang bilis niya pinagaling, kukontakin ko siya, yung gout ko, papagamot ko sa kanya. So anyway, yan po yung mga binabanggit ko. Ano ba talaga ang dahilan bakit bumaliktad? At nung bumaliktad siya, nagpalabas pa ng advertisement na itim. Unit team. Itim. Anong itim? Inday, Trust, Amy Marcos. So ganun, ang isa lang ang ibig sabihin bakit sobrang lakas ng loob ni Amy. Yun ba ay nakakasira ng kanilang samahan sa alyansa? Nakakasira ba sa kandidatura niya? Naniniwala po ako na hindi nakakasira. Bagpos nakadag po sa kandidatura ni Amy Marcos yan. Unang-una, kung survey natin pagpapaniwalaan, nasa bottom below top 12 niya si Amy. So, kung baga, naghanap din, karapatan na rin maghanap ng kapalaran niya kung saan siya huhugot para manatili at mananalo magka-senador. So, dito, talagang yung nakita niya,
pasalamat naman kami, ako, personal na pasalamat at nakita niya yung punto ko na ang pag-aresto kay Digong ay illegal. Bawal sa batas yung ginawa. Kaya, ang ginawa niya, nagpa-imbestiga siya, ayun, lumabas nga ang lahat. So, ang armas naman ito ni Mr. Boying Remulla, si Mr. First Impression siya. Ginagamit niya ang salitang first impression para depensahan ang lahat ng makasamaan na gusto niyang gagawin. So, ganun po yan. So, ngayon, iniisip ko talaga na bantayan nyo lang si sa punto naman nababasa ko mga vloggers ng mga DDS ay ayaw na kay Amy, pero dahil si Sara nang humingi ng pondo, iboboto na lang daw nila si Amy. So pag ganun maramang, ang mangyari yung dati 12-0. 12-0 sa para alyansa. Ngayon 12-0 ang nadagdagan ng PDP ngayon eh. Kompleto sila ngayon ng 12 si si Camille Villar, si Amy. So plus 9 na may 10 na sila. 12 na. So kaya. So ngayon pag sinabi mo 12-0, 12-0 pabor sa mga DDS. Yan ang mangyayari po sa ngayon. So, itong marami mga ibang mga vlogger na kunwari mga magagaling, ay hindi ko lang magiting kung sino sila. Akala mo, tama sila lagi. Tinitira ko pag DDS ka, masama sa tingin nila. Sila wala na ibang maganda, kundi pag tumira ka ng, pag kinwestiyon mo pag-aresto, ay sabihin lang na fake news ka. Sila ang hindi fake news. Mga walang kwenta na mga vlogger na nagtitwist. Imbis na makatulong kayo kung anong totoo, yun dapat ang ating ipaglaban. Sa akin, totoo naman na hindi naman bigla na lang hinugot si Digong. Totoo naman na si Digong maraming kaso. Totoo naman na ako naniniwala na guilty si Digong. Pero para sa isang kriminal na bastusin mo ang due process ay hindi po ang kriminal ang binabastos nyo, kundi ang bansa natin. Kasi ang bansa natin mismo nag-uutos lahat. Walang pinipili kahit sino. Guilty ka man o hindi, lahat ay may karapatan sa due process. At kung ikaw arestuhin, kailangan respetuhin mo Republic Act 436 na babasahan ka ng Miranda rights na nagsasabi ikaw ay may karapatang manahimik at may karapatan kang kumuha ng isang abogado at kung hindi mo kaya, bibigyan ka ng bansa ng isang abogado. Binasa ni Nicolas Torre yan ang inaresto niya si Duterte, pero hindi niya binigyan ng abogado. Bagkos pinusasan pang abogado. At hindi niya binigyan ng mga doktor na gusto niya. So, ibig sabihin, halata po na from the very beginning, pinagplano na nila ni Remulla yan. Matagal na yan. Si mismo Nick Torre, umami na matagal na nilang pinlano na arestuhin si Duterte. So, with that, nagawa na ninyo. So, sa panahon ninyo, hindi nyo iniisip na pagbaliktad ng mundo, kayo naman na nasa ilalim, kayo naman natatapakan. Ayoko na sana mangyari pa ulit-ulit to. Kaya dapat tumigil na sa panahon ni Bongbong na huwag na yung gaganti, bingador. Dapat tama na yan. Magiging decente na tayo lahat. Kahit kaaway natin, ang the best test of character is if you can give justice to your enemy. So kung kaya mo ang iyong kaaway pagbigyan ng due process, yan po ay sasaluduhin kita. Ibig sabihin, decente ka, masyadong klaseng tao. Yan naman ang hinanap natin. So balik tayo kay Amy. So naniniwala po talaga ako na marami na nagsasabi, narinig natin ng mga may sakit si Bongbong na tinatago. So kung may sakit, ibig sabihin, kung si Dr. Garcia ang pagbasihan natin, ang masyado siyang nag-alala. Hindi basta-basta ang nakita niya sakit sa mukha ni Bongbong Marcos. Matindi. So kung gano'n ang ibig sabihin niyan ay minsan nakikitaan ba nagdurugo yung kanyang gums niya. Bakit kayo nagdudugo yung gums niya? Anong dahilan at bakit gano'n? So iniisip ko po ang katotohanan diyan na yan ang state of health niya. Yan ang iniisip ko problema niya. So sana hindi ito masama at sana hindi mangyari, pero mamaya iba-vlog ko na napakalaking game changer yung ginawa ni Amy at nagpalabas pa sila ng advertisement na unit team. Ang itim nila, TIM, I-team. So, indict, trust Amy Marcos. At inendorso pa ni Sara si Camille Villar. Alam mo naman, pag-usapan naman natin si Camille Villar. Ayaw ko iboto ito. Kaya sa totoo lang, ayaw ko iboto ito. Pero tingnan natin sa punto de vista ng kanyang ama. Ang ama niya po ay successful businessman. Kahit sabihin na natin na sa pamamaraan na masama,
pamamaraan ng illegal. Ang suma total is siya pinakamayamang Pilipino sa Pilipinas. At nakasakit na po siya doon sa World Richest Man, si Manny Villar. Ngayon, bakit siya nagdesisyon na tatanggapin ang endorso ni Sara Duterte para sa kanyang anak? Alam niya kasi ang anak niya kahit bilyon-bilyon na nagasto, nasa baba pa rin, nasa laylayan ng survey. Kung naniwala ka sa survey, hindi naman ako niwala sa survey na yan eh. So, kung tingnan mo survey na yan, ay napakababa ni Kanyan at nasa number 16 ata. So, kaya pumayag siya at ginusto niya kahit magalit na si Bongbong Marcos at kukontrahin ang kanilang negosyo, ginusto niya na kukunin yung endorso ni Sara Duterte sa kanyang, hindi sa papayag kasi na matatalo ang kanyang kaisa-isang anak na babae na si Camille Villar. So, yan ang mga indikasyon na yan. Sa totoo lang, ladies and gentlemen, si Amy na nagdesisyon na kontrahin ang kanyang kapatid at si Villar na nagdesisyon na walang takot na baka tirahin siya ni BBM. Isa lang pong ibig sabihin niya, nakita ko dyan, nak. Ibig sabihin, matutumba na si BBM. Kung matutumba si BBM, kampante sila ni Villar, kakampante si Amy na nasa magandang kalagayan sila. So, kumbaga, panahon na nagagawa na sinuwa ng bagong arko. At isasakay dyan ang mga taong hindi satanas. Ang mga taong minamaltrato dapat ang isasakay ron. So, okay, ngayon, sa panahon ni Noah noon, ay tigdalaw-dalawa mga bawat hayop, babae, lalaki. Pero kung sa panahon ngayon, pag gumawa pa ulit si Noah ng arko, mamroblema siya kasi LGBTQ na. Marami, dapat isa, may bakla, karga niya isang bakla, karga niya lalaki, karga niya babae, karga niya yung tomboy. So, matindi ngayon, mas marami, mas malaking barko gagawin ni Noah. Ang problema ni Noah, hindi siya makagawa ng barko kasi pahirapan siya sa building permit. Okay, so iyan na lang muna ha. Magandang umaga, magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Dr. Terador Toro Jose.